Breaking news po mga kababayan, nako po, eto na, pasabog ni Harry Roque. Duterte versus Marcos. Pilipinas noon at ngayon. Ano ba ang pagkakaiba? Matinding dagok at kamalasan ni BBM nararamdaman na. Kala ka, mga kababayan ko. Kasi mga kababayan, bali-balita, ang Malacanang ay sarado ang mga kalsada. Mukhang na baka nabarikadahan ng mga sundalo. Itong kumakalat na balita sa social media, mga pulis, bata-batalyon, libo-libo. Hanggang dun sa papasok sa Malacanang sarado. So ngayon mga kababayan, si Harry Roque may pasabog na ikagugulat nyo. Ito po mga kababayan, meron siyang pasabog na nakakagulat. Panoorin po natin. So wala po yung saradong airspace, wala po yung saan kukuha ng pera. Ang sabi niya, marke ng pera. Ibalik dito ang mga OFW dahil mga OFW, yan ang dahilan kung bakit lumulutang ang ating ekonomiya. No? Napakalaking pagbabago po yan doon sa isang tao na malinaw ang pag-iisip at merong tunay na pagmamahal sa bayan na yan po ay si Rodrigo Roa Duterte at doon sa isang bangag na hindi talaga alam ang gagawin at wala sa tamang pag-iisip. Attorney, di ba nandun kayo sa panahon ni Pangulong Duterte nung hinarap yung COVID? Ngayon, humaharap naman tayo sa isang crisis din, yung gera sa Middle East. Ano pinagkaiba na nakikita ninyo sa mga balita at saka nung panahon ni Pangulong Duterte? Unang-una, wala pong kamot ulo si Presidente Duterte. Kapag may nangyari, ang prioridad ang mga Pilipino. Wala siyang pakialam kung saan kukunin ang pera, pero nung tayo sinalanta ng COVID, ang sabi niya, kumuha ng eroplano. Lahat ng mga Pilipinong mga manggagawa sa abroad, pauwiin, dahil alam ko, wala naman sila magagawa dun sa mga iba't ibang bansa kung naroon sila. No? So wala po yung saradong airspace, wala po yung saan kukuha ng pera. Ang sabi niya, marke ng pera. Ibalik dito ang mga OFW dahil mga OFW, yan ang dahilan kung bakit lumulutang ang ating ekonomiya. No? Napakalaking pagbabago po yan doon sa isang tao na malinaw ang pag-iisip at merong tunay na pagmamahal sa bayan na yan po ay si Rodrigo Roa Duterte at doon sa isang bangag na hindi talaga alam ang gagawin at wala sa tamang pag-iisip. Attorney J. Guevara nga po pala, ano po, total na pag-usapan na yung COVID. Simula ho nung umupo si Pangulong Duterte, ilan po yung utang ng Pilipinas hanggang sa matapos si Pangulong Duterte? Well, hindi ko po alam kung ano yung suma total, no? Kasi hindi ko naman memoryado yan. Pero ang sigurado ako, napantayan na ng 4 na taon ng administrasyon ni Marcos ang inutang ni Tatay Digong. Ang pagkakaiba, inutang ni Tatay Digong yon dahil nga sa panahon ng COVID na kinakailangan pauwi ng mga Pilipino at bumili ng mga kung ano-anong mga bagay medikal, no, para nga maisalba yung buhay ng mga Pilipino, no. So nakikita natin na bagamat umutang si Tatay Digong, yung halos sa kaparehong halaga na ay nautang na ng Marcos administration, pero yung inutang ni Tatay Digong napunta sa pangangailangan ng mga sambayan ng Pilipino noong panahon ng COVID. Attorney, Master Judea, no? Regarding dito sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, no? Kung halimbawa, si Pangulong Duterte pa, ang presidente, kasi parang blinded sila ngayon, di alam ang gagawin eh. Kung halimbawa si Pangulong Duterte, sa tingin nyo, ano kaya yung pinakamabilis na aksyon para matulungan ang ating mga kababayan dyan sa Middle East? Unang-una tatawagan yung si Lucio Tan. Lucio, kailangan ko ng aeroplano, ibabalik natin ang mga Pilipino natin. Ganun kadali naman yun eh. Magbabayad ng gobyerno, akong bahala dyan, okay? Paliparin mo yan. Tapos kung sasabihin nila na saradong airspace, humanap ng Karatig Airport na bukas dahil meron naman bukas dyan. At kumuha ng mga bus at dali yung mga Pilipino doon sa bukas na airport ng say makauwi. O mga kababayan, nakita nyo po ang pagkakaiba ni BBM at ni Tatay Digong. Ngayon, basta sinabi, saradong airspace. May mga missile na lumilipad. Hindi tayo makapagpadala ng eroplano. Si Tatay Digong nun, gera din mga kababayan meron namang mga karatig bansa na open ang airspace pero sarado. Ganun lang sila, sarado, tawag-tawag na lang. Libre na lang ang tawag, messenger, tawag-tawag. Sasabihin, nako, delikado. Kukunti na ang remittances ng mga OFW.
Ganun-ganun. Bantay sarado ang kwarta ng OFW. Pero, yung reinforcement ng gobyerno ng Pilipinas, wala. Inunahan pa ng Singapore at ibang mga bansa para mapauwi ang mga Pilipinong kawawa. Diyos ko, para si Tatay Digong noon, ang dali makauwi. Eh ngayon, libre na tawag. Libre na. Manggigigil na lang kayo, ano? Pero dito po talaga, ang nakita nyo naman ng gawain nitong administrasyon nito, palibasa, busy pagsisingkot ng kung ano-ano, hanggang ngayon, nandoon, nag-aantay ang mga Pilipino, at ang nakakahiya, ang mga tumutulong pa, yung mga karatig bansa natin, gaya ng Singapore, na sila na nagsasakay sa mga Pilipino para makauwi. Ayun, Hindi idea, po mangyayari yan sa panahon ni Duterte. ayun, Hindi. idea na po yun para sa gobyerno na po pwede nilang gawin yun. Pero eto, may tanong lang ako sa inyo, attorney. Kasi noong unang flow ng nitong problema dyan sa Middle East, may mga media kasi na parang credit grabbing nitong mga pagpapauwi ng ating mga OFW na keso, ito ay inisyatiba ng gobyerno, pero yun daw po ay tulong ng gobyerno ng Middle East. So nabulgar po yan dito. Binulgar po ng isang OFW na natulungan galing sa Middle East. Ano po ang reaction nyo doon? Talaga mambubudol naman talaga itong Marcos na ito. Kaya naman naging presidente yan. Budol king talaga yan. No? Kala natin, sasalba niya ang imahe ng kanyang pangalan, pamilyang Marcos. No? Pero hindi, mas matindi pa pala. At least yung ama niya ay walang bisyo. No? Siya may bisyo. Pero nabalitaan ko nga yan, nakakahiya po yan na wala nang ginawa para sa mga OFW. Nagke-credit grabbing pa doon sa tulong na ibinigay ng mga dayuhang gobyerno gaya ng UAE at ng Singapore. Siguro dapat na ginawa dyan, nagpasalamat na lang siya. Dahil alam mo yun, pag inangkin niya yung credit, parang pinagkaitan pa niya ng recognition yung gobyernong dayuhan na tumulong na sa ating mga mamamayan. Hindi na nga nakakatulong, talagang hindi pa nagpapasalamat doon sa nagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ayan, mga kababayan ko. Ano yung sinasabi ng mga komento? PRRD head leadership talaga. Malinaw ang pag-iisip. Anong pinagsasabi mo? Si Attorney Kaufman mismo ang nagsabi sa ICC na cognitively impaired ang client niyang si Duterte. Ay, tangalista ito. Ayan, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Attorney, J. Guevara ulit, mabalik tayo ulit dun kanina kasi tinanong ko kanina kung magkano yung utang ni Pangulong Duterte simula nung una hanggang sa umalis siya sa pwesto. Ngayon po kasi nasa 8.5 trillion na po ang utang ng Pilipinas. 18 pala. 18.5. Ano po bang pinaka matinding dahilan ng isang administrasyon na para umutang siya ng ganito kalaki ngayon, katulad nitong nangyayari sa bansa natin? Iba-ibang chow-fan toppings, iba-ibang wok sarap. Ayan, mga kababayan, ang tindi ng utang pero walang project. Saan napunta ito? Sa maleta. Hala ka. Grabe na. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Nasaan na yung mga inutang, binulsa at nasa maleta na? Duterte, dahil may pangangailangan ng taong bayan, sila Ang nangyayari sa bansa natin. Well, noong panahon po ni Presidente Duterte, dahil may pangangailangan ng taong bayan, umutang sila dahil gusto nilang kurakutin. Nakita naman natin, no, kung magkano yung na-deliver ng mga Marines doon sa mga congressman, mga senatong, at dyan mismo sa Malacanang. 805 billion ang kanilang idineliver. Yung sinasabi ni Zaldico, 100 billion ang insertion at nag-deliver siya ng 25 billion dyan mismo sa presidente nating Bangag. Obviously po, umuutang sila para ibulsa nga mga pera na nautang pero tayong mga Pilipino ang magbabayad. Alam niyo po, ginawa rin niya ng ama niya. Kaya siyempre, kung anong puno, yan din ang bunga. Kung naalala nyo, nagpatayo ng nuclear plant yung Marcos Sr., inutang, pinabayad sa mga Pilipino, pero ang komisyon napunta sa kanya at dun sa kanyang crony na si Herminio Dicini. So nauulit lang po ang kasaysayan, ang pangungutang na limpak-limpak na salapi, binubulsa ng mga hinayupak sa gobyerno ngayon. Attorney, si paring RJ po. Sa tingin nyo, Yes, RJ. bakit ayaw
ni Bongbong Marcos na tulungan yung mga Pilipino o parang nahihirapan siya na magkusang tulungan yung mga Pilipino? Ayaw niya bang mabawasan? Sa totoo lang, yung yung sa pera totoo niya? lang, ang tingin ko, wala siya sa lucid interval. Alam mo yung lucid interval, technical term yan, legal term, na wala sa tamang pag-iisip. So sa tingin ko, matindi na yung pagsisinghot niya ng pulburon na hindi na niya nalalaman kung ano nangyayari sa kanyang paligid. He is not in touch with the reality anymore. Wala siya sa lucid moment. Wala siyang lucid interval. Nasa sariling mundo. Kaya habang lahat ng ating mga karatig bansa ay nagkukumahog na iuwi ang kanilang mga kababayan, si Marcos Jr. ang masasabi lang niya, magtago na muna kayo dyan at maging ligtas. Ayan mga kababayan, sabi kasi ni BBM nung nakaraan, tago-tago muna. Pag may lamesa, magtago. Eh di ba ganyan, pag may lindol, magtatago sa lamesa. Mga kababayan, parang ganyan. Paano pagka nandyan na yung missile, magtago ka sa lamesa? Isang building nga nawawasak. Saan ka magtatago? Sabi nga nung anak ni Montulfo yung basher na anti-Duterte, binabas niya rin si BBM O nasa na yung walang coordinator dito sa Middle East. Tago na ng tago. Ang mga OFW anak ko dito, natatakot na. O kita nyo, tago na lang sa lamesa. Pag may missile, magtakip ng bao ng kaldero. Yari. Kasi parang ang lumabas nung nakaraan, imbis na tulungan para mapauwi Pilipino, nag-report lang siya sa mga kababayan natin para siyang reporter. Oo nga ewan ko ba, ang reporter pa, buti yung mga reporter dyan, gaya ng mga reporter ng SMNI, hindi binabasa ang report. Siya nagbabasa pa ng teleprompter. Magre-report na nga lang, naka-teleprompter pa. Attorney, may tanong lang ako regarding sa nabanggit nyo kaninang maleta. Anong take nyo dito sa mga ex-marine na ito? Kayo, abogado kayo, alam nyo kung ang isang tao nagsisinungaling o ano. Dito sa mga sundalo na to, ano po ang take nyo? Well, unang-una, mga sundalo yan. Whether active or hindi, sundalo yan. Yan ay mga tao na inalay na talagang buhay para sa paninilbihan sa ating bayan. So bigyan naman natin sila ng respeto, no, na hindi yan magsisinungaling. Pangalawa, yung mga siniwalat naman nila ay kumpleto ng mga ebidensya. May mga larawan, may mga eroplano, alam natin ang serial number ng eroplano, alam natin ang serial number ng mga helicopters, nandyan ang mga addresses. Lahat yan, pwede talagang ma-verify kung magkakaroon talaga na honest to goodness na kagustuhan na imbestigahan yung kanilang mga paratang. Pero ngayon, nagkakaroon nga ng investigasyon, hindi doon sa katotohanan ng sinabi ng mga Marines na ito, kung hindi, investigasyon para litisin at ipakulong itong mga Marines na ito dahil sila nga ay nagsisiwalat ng katotohanan. Yan ang pong nangyari ngayon sa ating bayan. Yung mga nagsasabi ng katotohanan ang siyang susupilin ang kanilang karapatan para malayang pananalita dahil nais silang pagtakba ng katotohanan na talagang super-duper corrupt na itong gobyerno nito at wala na ang karapatan na manatili sa gobyerno. Ayan, mga kababayan ko, pasabog ni Harry Roque sa the Netherlands. Binakbakan si BBM, mga kababayan. At talagang isinalaisa yung Pilipinas noon at ngayon. Dati wala pang pera ang gobyerno noon, pero nakagawa ng paraan. Nagkaroon din ng digmaan sa Middle East, may mga missile din na lumilipad sa kalangitan. Pero sabi ni Tatay Digong, iuwi mo yan, lusyutan. Cebu Pacific, iuwi mo ang mga Pilipino. Umulan ng missile o hindi, makauwi ang mga yan. Sabi lang nung isa, nagbalita, magtago na muna. Bahala na dyan. Bahala kayo dyan. Magtago-tago muna kayo. Tapos babantayan yung remittances. Naku, wala nang remittances sa mga Pilipino. Nadalyares, wala na. Bagsak ng kanamiya. Manggigigil ka na lang, mga kababayan kayo. Diba? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.